remember that you are not alone in this battle. I hope someday we get that love that we deserve. Learn how to say no. I-prioritize mo kung ano yung important for you. You don't have to feel bad for expressing your feelings. Surround yourself in a community where you're being empowered. While you're looking for the right or the healthy environment, make sure that you are also the right environment for others. Someone, somewhere, understands. Padayon lang. Abiyan. IKK Podcast, now streaming on Spotify. Follow us on Instagram and Twitter at IKK Podcast. Kumusta mga abyan? I hope safe tayong lahat from the recent Typhoon Christine at patuloy tayong mag-ingat at palaging maganda dahil mukhang may kasunod pa na bagyo na paparating sa Pilipinas. Anyway, my name is Vane and welcome to IKK Podcast. This episode is powered by Voice by Love Yourself. And in this episode, we feature Love Yourself volunteers from two different generations. Daming daming paandar ngayon Hello mga abyan! Hello mga abyan, my name is Riel. Welcome to IKK Podcast. Alam mo, T, yung reason na bagyo, nauga talaga ako kasi ang sarap matulog. For me, I was fortunate enough, 'di ba? Kasi may iba tayong mga kababayan na nahirapan talaga, and we pray for them na maitawid at magkaroon ng difficulty in these times. Yeah, thank you Angat Buhay. Yes. Tama. Doon na lang tayo magbayad ng tax. Pwede ba? Pwede ba yun? Kung pwede lang. Hello. It's me again, Harvey Go! At hello din sa inyo mga abyan, mga lovers, mga kaharot, mga ka-Pokemon, mga kakwentuhan, mga kasparty, at mga kapuyat. Hello sa inyong lahat. And yes, sobrang affected kami dito sa probinsya din namin ng recent typhoon Christine. Yung mga kababayan ko dito sa probinsya namin medyo nilubog din ng baha. Maraming areas. Yung ilog na, fortunately dito sa amin hindi siya umabot. Pero yung ilog doon sa low-lying areas namin, umapaw talaga. So, nasa second floor na sila. Tapos yun. So, ang hirap din talaga. Tapos yung mga office mates ko din na mga taga doon, yun, nag-call for help sila. So, yun. Kanina, ang dami din namin mga parang inasikaso, tinulungan. So, nakakauga, no? Lalo na hindi tayong lahat prepared. Yeah, it was pretty fast actually. Lalo na yung nangyari sa Bicol. Parang record-breaking daw, diba? Record-breaking yung rainfall sa kanila. Kasi parang halos 24 hours na inulan sila ng tuloy-tuloy. Hindi naman sa kanila nag-landfall yung typhoon sa base sa news, di ba? Saan ba talaga dapat yung landfall? Di ba parang north, sa bandang north. Sorry. Ang layo naman ng Visayas. Gusto kang place. Saan mo ba gustong i-landfall yung bagyo? Ayoko pangalanan. Basta may Oy! Pero sa bandang north siya naglandfall. Sa bandang Isabela yata. Around Isabela siya naglandfall. Pero yun nga, sabi sa news, 'di ba? Yung pinaka-tail niya, yung pinaka-dulo, kung saan andun yung ulan talaga na dala-dala niya. Ang naapektuhan talaga, Bicol, southern parts, Batangas, Cavite, basta lahat ng mga nasa south parts. Yun talaga yung mostly na naging affected ng typhoon. Pero palabas naman na ata ng Pilipinas. Pero may papasok na bago.
Nag-U-turn Yeah. nga daw. Mag-U-turn. Ay, May, Oo. may, well, may ano daw, may tinatawag silang Fujiwara effect. Google nyo na ay, lang. dapat Kuya isara ang Kim. U-turn. Pero malungkot. Malungkot si H kasi nga hindi natuloy ang race. Hindi Yes. race. Akyat bundok. Yan. Yung inaugural hike ng aming or club na binuo ko sa aming company, hindi siya natuloy. Pero, siyempre, safety first, di ba? Yun yung inaalala namin. Kung True. tinuloy namin yun, di basang-basa pa yung bundok. So, baka mamaya maraming maaksidente during the trail, during the hike, di ba? During the trail walk and Correct. run. So, mahirap na. So, mas maganda na rin na inuna namin yung safety ng lahat. Saka, siyempre, delikadesa din. Alam mo yun, naghihirap na yung mga iba mong ka-empleyado tapos sa yung mga kababayan mo tapos bigla kayo, sige tara, tuloy natin to. Wala tayong pakialam, di ba? Pangit naman tingnan, di ba? Parang may call out ako na na nakikinig dito. Tinuloy ang LU. Charing. Ay! Ay, hello. Shoutout nga Na-crush po mo pala yun. kay... De, joke lang. Kay Sal. Pinangalanan. Anyway. So in this episode, dalawa ang makakachikahan natin. Kaya nyo ba? Parang wala akong energy ngayon eh. Hindi ko kinakaya. Ikaw pa yung walang Kaya nyo energy. to Napagod kasi ako eh. Na-meet ko na to silang dalawa eh. Napagod ka. Talaga ba? Oh, ready na ba kayo? Ready, naman. ready na. So ang first guest natin, I Love Yourself volunteer since 2018. From Batch Upendo, Miss Wanda. Welcome to IKK Podcast, Miss Wanda. Oh my God. Nasa starstruck. Starstruck. Ito na yung bagyo. Charot. Serving you bagyo and keeping you dry. Sana ma-wet ko kayo. Charot. But anyway, hi. Hindi sa inyong tatlo, Riel. Magandang gabi. True. Yes. Saan maganda ka nung kapag kasagsagan? Saan ka nung Ng bagyo. kasagsagan ng bagyo? Dito lang sa bahay. Well, actually, totoo yun. Ang daming, pero nakakalungkot talaga yung nangyayari right now. Even the news, no? Nakikita natin yung mga nangyayaring trahedya sa iba't ibang lugar. So, kung nasaan tayo, syempre dito lang. Kasi nangyari lang siya this week, diba? Busy rin. Luckily, yung setup namin, I'm working from home. So, okay lang siya yung setup ko here. Pero yun nga, ang isa lang siguro kinaingitan ko, yung mga walang pasok, pero kami tuloy. Charot. So yung iba, diba? Yung mga walang pasok, sila yung mga talagang nagkaroon ng extra time sa bahay nila. But yeah, so ganun. So let's pray for them. Brown out at internet connection na lang ang inaasahan para walang pasok. Ganun na nga. Yes. Ayun. And another guest, dalawa nga, di ba? From Love Yourself, another Love Yourself volunteer since 2022. So medyo freshy. Sorry. From my batch Darna, Veronica Ortega Black. My God. Welcome back. Gusto ko yung fresh. Tareng, totoo na. Tareng. Uy. Welcome back. Welcome Yes, back. pangalawa ko to, di ba? Pangalawa ko na to. Yes. Oo. Very gamer ang atake mo tonight. That's true. Ako mag-isa. Nilalaro ko Charot! Uy. Hindi yun yung game. Parang Yun ibang yung game yun. Yun yun. May kalaro ako Parang dito. pang yun, Mamaya ka na. pang... Babe, mamaya na doon. Charot, wala pala. Wala pala. Sorry. Ay, nako. So katulad nga ng nasabi natin kanina, guys, dalawang volunteers nga na magkakaiba ang generation ang kasama natin today. So kaya naman, pag-uusapan natin ay generation gap. Ay, Paano ba ito nagmamatter sa ginagawa natin as volunteers, as advocates? Pero bago yan,
Ano nga ba ang generation gap? Vain, Riel. The recitation. May bigla 45 seconds. I'm just gonna give you 45 seconds to answer. Pero yun nga, di ba, alam naman natin yung Gen Z at Millennials, di ba? Marami pa yung terms, pero doon tayo mag-focus sa dalawa. Yun yung generation natin na nakadepende sa kung anong year tayo pinanganak. So, mostly at dahil doon, iba-iba yung pananaw natin sa buhay. So, yung approach, nagkakaiba din when it comes to work, yung mga free time natin, yung ginagawa natin, everything, na nagkakaiba-iba. So, yung difference na yun yung tinatawag na generational gap. Oh. Anong generation ba kayo? Gen Alpha kasi ako. Ano? Gen Beta. Ay, wala pa. Hindi mo pinapanganak. Hindi mo pinapanganak, eh. Ano yung pinakaunang generation? Parang yun ka. Baby boomers. Hindi. No. Ay, hindi pa, di ba? Silent generation? Ay, hindi. Meron pang mas matanda doon. Hindi mas matanda pa. Yung mga wala na dito sa mundo. Ang pangit ng mas matanda pa. Parang may nakakabit. Prehistory. Prehistoric generation? Oo, tsari. Parang super generation. Parang ganon. Generation names. Nag-research. The generation of all generations. The greatest generation or GI. Oh, sorry. Tapos silent. Ayun. So may nauna pa pala sa silent generation. May nauna pa sa kanila. The greatest kayo na. generation. Tapos kayo na baby boomer. Hoy! Nakakaya naman. Excuse me Millennial ako. Sad. Nalungkot. Saan banda? Alam na lang talaga. Totoo. Pero nag-expect kasi ako na ako, Gen Z. Gen Z. Expert ka dun, Swiss, sa pag-explain mo kung ano yung generation gap. Siyempre, ako yan eh. Pero true naman na as individuals, nagkakaroon tayo ng differences. Pero I wonder kung gaano ba ito ka prevalent. Gaano ba ito ka-existent sa community natin as volunteers, lalo na ng Love Yourself. Miss Wanda, Veronica, based sa naging experiences nyo as volunteers, did you have like a specific experience sa parang nakita or na-realize nyo at that point na nag-exist nga yung generation gap? So, ako, as millennial, pero may ugaling baby boomer. Charot. So, dito, well, oo. At first, parang, kasi di ba parang meron silang in-identify as really yung parang, it's, parang common characteristics of millennials. Meron talaga siyang na-identify. Well, at first, parang hindi ako naniniwala. Yung mga sinasabi nila na ganito, ganyan ka, ganito, ganyan. And then, when you start actually parang having reflections kung paano ka mag-react dun sa mga bagay na nangyayari sa'yo, actually, tama. Medyo nag-a-align nga dun sa the way na ina-explain yung characteristics ng millennials or kung anong generation man yan. But with me, when it comes to volunteering with the organization sa Love Yourself, oo, nahalata ko yun. I definitely know. Parang meron talagang, no offense, pero talagang meron naman talagang yung sinasabi ng gap, lalo na pag hindi mo ma-bridge yung gap na yon just to convey a message, or let's say for example, if you guys are working on a project, lalabas yung generation gaps when it comes of brainstorming, ideas, ideation, and then from planning to execution to post.
talagang makikita mo yung differences niya. Ano yung pinaka-specific na napansin mo na, sige, sa halimbawa, you're working with someone na Gen Z, ano yung pinakaunang usually na notice mo na different in terms of approach sa, let's say, project? Si Gen Zs kasi, for me, this is more of on how they see themselves. Mm-mm. Masyado silang pressure. Ang taas ng expectations and pressure nila sa sarili nila. Tama? Oo, Ay, tama. Parang Mag-agree na lang. May nag-agree. gusto niya, parang galit pa ako. Tama? Diba? Yes, as a Gen Z. Wow, sa Gen Z pa rin makausap ko lahat. But anyway, yun yung isang nakita ko at napansin ko doon na na-observe ko siya. There are more of self-sufficient sila. Mm-mm. They are happy doing things on their own. Mm-mm. So when it comes to collaboration, when we are asking for collaborative efforts, medyo dun sila challenge. So, yun naman yung ayaw natin. Na parang, that's why we're working as a team in a very, say for example, in a big project, particular project, magsasabi ka kung nahihirapan ka. Hindi yung such time na makikita mo na lang na, hala, nagbe-breakdown na siya sa gilid. Totoo. Like, girl, may weekly meetings tayo, di mo sinabi? Tanong kami ng tanong sa'yo, oo ka lang ng oo, yun pala. China-challenge kasi ngayon okay lang naman yun. Pero pag may limitations din, it's also a way of saying na, ay, parang kailangan ko ng tulong. Diba? Yeah. It's not a sign of weakness naman if you're Mhm. asking for help. Parang may Yun. gustong sabihin si Gen Z Veronica. Diba? Correct. Lagot. Tamang-tama. Grabe naman yun, Wanda. Parang sa akin Diba? lang. Charot. Kasi nandito yung resume mo eh. Charot. Ay, nandiyan ba? HR na bigla. HR pala. To Interview to pala file. to. Actually, to file mo to. Charot. Yeah, kasi parang sa akin naman, parang in terms of advocacy and volunteerism, parang sa akin wala. Kasi parang malapit lang naman yung age eh. Para magkasunod lang talaga siya. Tapos yung mga nagtatrabaho na Gen Z, kasi yung sa Gen Z, sa generation namin, may dalawa kasing klase. May nag-aaral, may nagtatrabaho na. Tama? Tama yun. Di nyo alam yun kasi di kayo Gen Z. I agree. Oh, yeah, I agree. Millennial kayo lahat, tama? Tama. Hindi, magkabatch tayo, Veronica. With Gen Z. Okay, Wow. Gen Z si Har. Joke Yun, lang. para kasi, yun, meron kasi sa amin na yung dalawang, parang di naman siya batch, parang gano'n na may nag-aaral pa, may nagtatrabaho na. Pag siguro sa volunteerism, parang hindi kami para pag nung tinanong ako nito kung may gap ba, ang sagot ko din wala. Kasi parang same lang din naman kami. Pero naintindihan ko yung sinasabi ni Wanda na minsan, meron sa generation namin, kami yung pressured, lagi kami napipressure kasi siguro meron kasi kayo na, dumating kasi kayo, syempre pagdating namin, siguro example ko na lang sa Love Yourself, pagdating namin, syempre may mga matatagal na. So, kayo yung mga millennials. So, kami, napipressure kami na, okay, kailangan, mas gagalingan ko pa or mas tatapatan ko pa to, ganito, ganyan. Kapag binigay nito, kailangan gagawin ko agad. Kasi nga, siguro, nagawa nyo na siya eh. So, parang, alam mo yun, parang kailangan magawa ko din siya. Kasi kapag hindi, parang ano kayo sasabihin niya? Parang ganun. Yun yung nafe-feel ko as millennials na yun, na nakakain kami ng pressure. Pero on some point, ginagamit namin yung pressure na yun into positive way na, okay, sige, gagawin ko to kasi alam ko nagtitiwala sa akin tong si Wanda. For example, si Wanda. Okay, nagtitiwala siya sa akin, kaya gagawin ko siya. Pero totoo yun, hindi ako minsan naghihingi ng tulong. Hindi ako minsan humingi ng tulong. Ayan na. Kaya ko lang. Na kinakaya ko lang. Pero sa ano din, siguro yung sa gap, yun, pagdating din namin, parang ang dami nyo na din na, syempre, as a millennial, kami yung mga bagong batches. Pagdating namin, medyo madami na din kayo na magkakilala na kayo. Yun yung nagkakaroon ng gap sa amin na minsan hindi kami makahingi ng help or hindi kami makakonect sa inyo kasi parang, okay, magkakilala na sila. And also, baka anong pwedeng sabihin nito na parang, ay, kasi
ano na siya eh, magaling na siya eh. Sa amin ang utak namin, para magaling na siya eh. Kasi medyo may experience na siya. So kami, hindi na kami masyado makapagsabi. Mga ganun. Feeling ko yun yung difference nung gap natin. Yan. Yung generation. Agree ka ba, Wanda? Parang nakikita ko sa yung facial expression niya. Alam mo, siguro, hindi ko kasi hindi pa sabi ko sa inyo, I may be millennial, but I consider talaga yung level of understanding and yung wisdom ko is matanda. Siguro, it's really because I am surrounded by the aunties and uncles. Hindi ko alam kung gano'n din kayo. Like yung barkada ko, and with my first work, ang problema ko lang dati second company ko pala ngayon. So when I was with my first company, that's for 7 years, yung mga ka-team ko, during lunch, di ba uso yung magla-lunch, mag-uusap, kwentuhan, ganyan. Syempre, bagets ako noon, fresh grad, ganyan. So kaya kwento ko, ang problema ko lang noon, ano susuotin ko bukas? Diba? Ganun lang yung mga problema. Ang simple lang. Sila naririnig ko. Ang problema lang nila, panggastos nila. So, ano na yung mangyayari kung aabot ba yung budget nila for the next cut-off of sahod. So, those things. So, doon pa lang, maaga akong namulat doon sa parang yung generations namin, there's really a gap from the time na dumating sila sa panahon ngayon. I would say, siguro focus na lang ako sa millennial and Gen Z, no? During the millennial kasi, focus tayo of the now situation. Parang may ganun tayo eh. May ganun ang millennial thinking na ano ba yung kailangan ngayon? Kunwari, at we are working on a current situation. So parang, balik tayo sa volunteerism. So sa volunteerism, ano ba yung need natin ngayon? Like right now, what are we experiencing? What are the needs? Ano ba yung mga hindi naman? Ano yung mga pwedeng dyan na muna? Ganun tayo mag-isip na millennials. Sana, no? Ganun mag-isip lahat ng millennials. I'm not saying that. Pero most naman. I'm happy na most of the people that I'm working with or volunteering with na millennials, ganun ang mindset. With Gen Zs, we're open naman we're open with the new ideas. Okay tayo doon. Pero sila, pansin nyo, I think, itatanggi nila to for sure. Pero, may tinatawag kasi tayo. Naghahanda na siyang itanggi. Correct. Tinatawag na meron tayong tinatawag na unrealized bias. Meron lahat tayo yan. Pero with Gen Zs, pansin nyo ha, pag kumuha ka sa kanila ng idea, futuristic. Very based sila on the future. Ang dami nilang nakikita. Ang dami nilang gusto. Ito gusto ko ganyan dito. Di ba ang ganda mangyari? So, babalik na yun si millennial. How will you start it now? So, mapipressure na naman. Mapipressure na naman sila. Alam mo, pressure, siguro yung pressure at our time, meron na siya. Pero hindi siya ganun as evident as now. Kasi ngayon, aminin naman natin, over the years, generation nga eh. So, ano tayo? Progressive. So, developing naman, nagde-develop naman lahat. So, nagkataon lang na sila ang Gen Z ngayon na napunta na sa kanila na lahat available na. So, there's no way for you na mahirapan pa gaya ng paghihirap ng previous generations. And that's the reason why they feel pressed on, kasi all the resources are available na for them. Pero it doesn't mean na hindi mo pa rin kakailanganin ng someone to help you. So, ayun. Napakalaking... Sabi ko sa inyo, pigilan niyo ako. Lagyan niyo ng clapper. Timer. Hindi, pero napakalaking factor talaga sa lahat ng mga generations, yung environment talaga. Kung saan kayo lumaki, kung sino yung mga nakasama nyo, nakasalimuhan nyo. Sobrang laking factor talaga.
Kahit sa volunteer setting, sa community hubs, ang laking factor din ng environment na ginagalawan nyo. Pero yun nga, other than the regular operations, madami tayong volunteer engagements where we get to talk and connect with each other as Love Yourself volunteers. So, based sa pakikipag-socialize nyo sa mga co-volunteers nyo, all generations, I'm sure, lahat ng mga volunteers natin, may representative ang Gen X, ang Millennial, ang Gen Z, maybe Gen Alpha meron na din. Ano pa sa tingin nyo yung nakikita yung mga differences between, let's focus on Gen Zs and Millennial volunteers? Yeah, ako siguro sa Gen Z, ang difference lang nila ng Gen Z and Millennial, siguro yung availability and resources. Kasi 'di ba sa availability, for example, sa Gen Z, yun nga sinabi ko na sa amin, meron kasing nag-aaral pa. So sila yung maraming available time. So pero wala silang masyadong resources, like for example, like yung pera, hindi sila makakapunta sa mga hubs, sa mga outreach kasi wala pa silang ganun na katulad natin na nagtatrabaho na. Though may mga Gen Z din na may trabaho na, kaso wala namang time. So yun din yung parehas doon sa millennials, no? Wala naman silang time. Ay may pera sila, meron tayong pera, pero wala tayong time. Yun siguro yung difference nung dalawa. Tapos, siguro sa counseling din, yun ang napapansin ko. Sa counseling naman, medyo intimidating si millennials. Sa akin lang to ha. Baka mamaya ma-cancel ako ng mga millennials dyan. Ayun na. Marami ng mga keyboard warriors. So dito, parang sa millennials, medyo intimidating na kung paano sila mag-counsel. Or parang medyo formal kasi sila eh. Parang medyo seryoso. Sa amin naman mga Gen Z, medyo chami-chami kami. Parang kung paano kami. Gusto namin makipag-connect. Though hindi ko naman sinasabing hindi ayaw ng mga millennials makipag-connect ha. Kumbaga sa amin lang. Kasi since ang dami na din na mga cases natin na ang mga nakukuha nating cases puro Gen Z. Kasi puro pabata na, ganito, ganyan. So pasok na siya sa Gen Z. Gusto namin kumonek. Kesa makita nila sa amin na mas mataas kami kesa sa kanila. Parang ganun. Kaya hindi sila makakapagsabi ng totoo. So, mas gusto namin na parang tropa lang. Kapag ginawa namin na parang tropa lang tayo, sige mag-usap tayo para tayo magkaibigan lang, mas makakapag-open kayo sa amin. Siguro yun ang pinagkaiba natin about sa generation natin, about counseling. As a Gen Z volunteer, baka kasi masagot din ito ng mga millennial volunteers natin here. So, as a Gen Z volunteer, meron ka bang struggles kayo? Meron ba kayong struggles in terms of handling clients in counseling na parang hindi nyo ka-generation? Nagsa-struggle ba kayo dun? Kasi I think based sa sinabi mo, it's easier for you to deal with clients na kachami nyo kasi nga same generations kayo. So parang mas mabilis kayo kaintindihan kasi same page kayo kumbaga. Pero in terms of the older generations, nagsa-struggle ba kayo doon? Or ano yung struggles niya kung yes? Siguro struggles na din siya. Yung parang may para kasi may respect ka pa din. Hindi ka pwede agad-agad makikipag-chami sa kanila kasi minsan may mga clients tayo na seryoso lang. Though hindi lang naman siya sa millennials, kahit naman Gen Z, pinapakiramdaman naman, ako personally, pinapakiramdaman ko muna siya bago ko siya i-chami. Kasi kapag pag in-start ko siya ng ganun, baka mamaya tumalak siya, magalit siya, ganyan, baka hindi niya gusto ng ganun. So kalmado lang muna ako. Tapos kapag naman sa mga millennials, yung medyo ahead sa akin, medyo merong struggles kasi minsan parang aakalain mo na nang nasa utak mo, ay feeling ko mas magaling to or parang may mas alam to. So parang ako, okay, sige, chichika ko siya. Pero kapag nagtanong siya or parang medyo binali niya yung sinabi ko, medyo doon na nagkakaroon na, okay, sige, makikinig ako. Tapos kapag hindi tama yung sinasabi niya or parang yung parang alam niya, tsaka ko siya sasabihan na ito kasi yung tama, ganito, ganyan. Pero hindi in a nice way at tsaka may respeto pa din. Ganun. Intimidating kasi kapag
medyo older generation. Ngayon natin itatanong yan kay Miss Wanda kung ano yung best practices ng pag-handle ng kapwa millennial. Diba? The way na pag-explain ni Veronica, may pressure na sarili niya lang ang gumawa. Tama. So, Nag-isip na siya eh. that explains ang Gen Z, correct? So, meron talaga silang nagfo-forecast na sila or they're thinking ahead. Futuristic ka, di ba? It's Yeah. not a very now. Why not settle everything that you know, throw it there, and then later for realizations? Well, it's good na may gano'n naman siya. It can be good, but sometimes it could also be an opportunity or a challenge for Gen Zs. But with millennials, it doesn't mean na since I'm representing millennial, na parang most of the characteristics, I agree with them. Meron ding mga nakakairitang pag-uugali ang millennials. So, tanggapin na natin, when it comes to service, when it comes to experience, sino ang laging nagre-require ng mataas na expectation? It's millennials. Sino yung laging nagre-reklamo? Millennials. Aminin, para na silang hindi po taga-call center ang mga mahilig magreklamo ng services, but it's millennials. Chares. So may ganun sila. It's because, sinasabi nila na parang sa generation daw ng millennials, masyadong self-centered ang mga ideas nila, kumbaga. Na parang they're throwing out ideas, but at the end of the day, parang gusto niya sabihin sa'yo, mag-agree ka. Pag di ka nag-agree ka, kagalit ko yun. Which is, with Gen Z naman sa kanila, very sila, na parang okay lang kung hindi mo tanggapin, basta for them, nasabi nila yon. Meron silang awareness. Medyo yun yung kulang sa millennials. Ang Gen Zs may self-awareness of themselves. Pag nandun sila inside the room and everything. So, yun siguro yung imagine na, I am a millennial talking the challenges within our generation. So, may ganon. Pag masyadong strong at driven yung tao na yon, that individual of his ideas, nako, magdasal ka na, hahaba ang meeting. Kung may next meeting ka pa, asahan mo, hindi mo na ma-attendan yun on time. Kapag nag-head-to-head kayo, head-on kayo tingnan nyo, come to think of it, right now, may it be work or volunteer, sino yung mga maraming ideas inside the room na hindi pumapayag na hindi mo i-acknowledge? It's millennials. Totoo. Sila pala magpapatagal ng meeting. Diba? Pero ang bata, ang mga Gen Z, sabihan mo nito, got it. Gaganon lang yan, acknowledge. Magbibigay ng isang idea, tatahimik na yun sa gilid. That's it. True. And then, ipipressure nga na yung sarili ng gumawa ng binring up yung ideas and all. So, ganon din sa volunteering. Alam mo, yung mga volunteers naman natin, we're very appreciative of all the things na binibigay nila sa atin. Hello, napaka-valuable nung time. That is something na napaka-precious nun, na hindi natin masusuklian. And then the efforts, we're thankful. But, there will really come a time na magiging challenge din yung pakikipag work with them. Minsan nag-outburst tong mga millennial out of passion. Very passionate sila. Yung parang after love yourself, pangalan na nila. Parang ganun yung nangyayari na parang pag hindi mo to ginawa, parang na-judge mo siya. Parang natanggal mo na lahat yung 100 things na nagawa niyang maganda just because of one idea na dinecline mo. So medyo ganun sila. With Gen Zs naman, sa Gen Zs din kasi, ang maganda lang sa kanila talaga is, tama yon, yung energy nila, very vibrant and fresh. So, pag gusto mo ng new ideas, kung pagod ka na makipag-explain sa mga co-volunteers and workers mo ng galit na galit sa mga ideas, lagi na parang quiz bee, talk to Gen Z. Sila yung magbibigay sa iyo ng new approach. Yun naman yung sinasabi. Yun naman yung isa ring ugali ng millennials. They are highly dependent.
So, ano sila eh, they love teamwork. Ayan. Ang Gen Zs, they love themselves. Chares! Ang Gen Zs, ganun nga, kasi parang kaya talaga nila ng sila lang by themselves. Yeah. So, ayun. Siguro yun yung magandang na itutulong ni Love Yourself. Kasi hindi ka pwedeng mag-volunteer without talking to another co-volunteer. At Yes. definitely, makikipag-usap at makikipag-kuusap ka sa clients. So, imposible magtrabaho ka dyan mag-isa. Diba? Pag may ganun Totoo pala, yan. no, yung pahaba ng meeting talaga. Diba? Ano, Na-realize mo? tigil mo nga yung pagiging millennial mo. Gaganunin mo na lang para matapos na. Grabe, pero totoo yan. Diba? Socializing talaga yung very sociable. Correct. Pero speaking of socializing, no? So dumaan na yung pandemic few years ago. So, years ago, parang nung nakaraan taon lang. Tapos. Pero yun nga, Diba? nadaanan na tayo ng pandemic and all. And nakita natin na parang nagkaroon tayo ng problem when it comes to socializing kasi lahat virtual na, lahat hindi na face-to-face kumbaga yung mga ganap and all. Sa tingin nyo ba, did this strengthen the gap between millennials and Gen Zs or other generations? Strengthen? Yes. So, ano ba yan? Kumbaga yung gap nandun na eh. Pero sa tingin nyo ba, lalo Lumala pa Wala pa. lumala. Aminin natin, may mga adyoma tayo na ayaw talaga ng tech. Diba? Meron talagang nandyan na, available na, pero ayaw. Sa Gen Z, it works. For them, the pandemic, yung they're in their comforts of their homes, nandun sila sa balwarte nila, masaya sila. Mas actually, parang for me, mas productive sila during this pandemic. Ang millennials ay challenge. Yun talaga yun. Yung parang medyo challenge talaga tayo on some parts of areas na parang, kasi nga, di ba, ano tayo eh, sanay tayo talking to someone, being in a group, di ba? So, tayo talaga yung hinamak. Tayo talaga yung challenge. What more tayo, di ba, nung pandemic. So, sa gap, probably, yung siguro, it's an opportunity or a success opportunity sa millennials na nakapag-adapt agad dun sa pandemic. Na parang, ay, ano na siya agad. Parang okay na agad siya na sa technology, online meetings, online ko. Ang dami nating di ba, tayong volunteer, ang dami nating online Christmas party, online ganap. Lahat na ata in-online natin, di ba? Saan ka naman nakakita nag-cheers, umiinom mag-isa, pero may, di ba? So, ang dami nating ginawang ganon. So, I think, di ba, inuman. So, yung mga ganon. Kaya siguro, yung katulad ngayon, it's strengthened, maybe, could be, pero right now, mas umano siguro, mas umapaw yung feels na lalo na ngayon nagbalik na tayo, slowly getting there na talagang tapos na tayo dun sa era na yon. Mas lumakas yung traits ng millennials na gusto talaga niya to socialize. So, ayun. I would say gano'n. Would you agree, Veronica? Tama ba yun? Oo, tama. Kasi sa Gen Z kasi, yun nga, medyo kami mas techy kami kaysa sa millennial. So, yun. Yung sa gap naman, feeling ko medyo nawala siya. Kasi lahat tayo, may isang goal lang yung mabigyan ng tamang education or yung mga misconception, mawala yung mga stigma. So, lahat tayo, after nung pandemic, lahat tayo nag-focus doon kasi nga nawala sa atin yung 2 years ba or 1 year, 2 years na pandemic. Kaya eager tayo na mawala yung mga stigma ganun. Siguro meron ako nakausap, so may mga may nakausap din ako na Gen Z at millennials. Meron din na isang millennials na nagsabi na shoutout kay Von. Meron ang difference din nung pandemic ng millennials at Gen Z is meron part na takot si millennials na lumabas.
Kasi yung mga Gen Z, ano na yan kabog-kabog na yan na, ay, gusto ko na lumabas, gusto ko mag-party, di ba? Kahit na nakakatakot pa sa labas, kahit may HIV pa sa labas. So parang, HIV talaga, meron pa ang COVID sa labas. So parang, takot na takot yung mga millennials kasi meron kasi silang, karamihan ng mga millennials is may mga family na. So karamihan. So mga Gen Z naman, karamihan, wala pa, mga single pa. Tapos mga nakatira lang sa condo, so sila lang mag-isa. So kapag lumabas sila, kapag naging, sabihin na nating nahawaan, sila lang din mag-isa na sa bahay. Pero kasi sa mga millennial people, takot sila lumabas kasi alam mo na, alam mo yun, kasi alam nila mahahawa yung mga anak nila, yung nanay nila na kasama nila. So yun yung sigurong difference nung millennial at Gen Z nung time nung pandemic. Pero feeling ko sa volunteerism and sa tawag dito sa community natin, parang feeling ko nawala yung gap kasi lahat tayo parang working towards one goal na yun, mabago ulit and matulungan ulit yung mga tao na nawalan ng service, yung Love Yourself for 2 years. Yun. So parang responsibility talaga yung naghihiwalay sa Gen Z at sa millennial. Kasi karamihan sa millennial ay breadwinner. Tama. Pero sa community natin, sa environment natin as volunteers, parang I don't know. Personally, I don't see it na parang malaki yung impact or malaki yung existence ng generation gap. Kasi parang minsan di mo na din ma-distinguish kung Gen Z ba or millennial kasi parang same-same lang naman tayong lahat. Lahat ba din? True. Tama. But yeah, True. nag-i-exist pa rin naman yung gaps kahit sa anong setting naman nag-i-exist siya. Hindi lang naman generation gap yung meron eh. We also have gender gap. Although yung generation gap kasi I personally see it na parang nagda-diversify siya sa atin. Pero regardless of that, importante na we also see it as a problem na kailangan magkaroon ng solution kasi gap. And we need to close it. And I think para ma-bridge natin yung gap na yun, we have to see the good and the bad in it para alam natin what to keep and what to maintain and kung ano yung kailangan natin i-break. So sa tingin nyo, paano kaya tayo mag-work together as volunteers effectively and productively given na meron talagang generation gap between volunteers? Question and I would answer portion. ihiwalay ang puti sa dikolor. Charot. Parang Charot sinabi, ihiwalay ang Nabahin Facebook mo ng na. matatanda. Gusto mo yun? Ang tanda ko, di ba? According kay Lumen, chares. So, ang gagawin siguro for me, para to really work harmoniously. So, doon sa mga ganon, regardless of the generation naman talaga, I would say the first thing would be acknowledge. I-acknowledge talaga natin yung differences. Yeah. From that, kumbaga sa ano nga to ito yung sinasabi ko, may mga bagay kasi na hindi mo pwedeng i-assume. May mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin base lang sa ikaw lang. Dapat may basis ka at na-confirm mo yun sa tao. Parang iba na yung pinag-uusap. So hindi, to my point is that instead of assuming, so talagang itanong mo dun sa tao na yon on how we can work together, di ba? Do not assume probably just because of previous experience. Okay lang yon, that's a reference. But moving forward, you have to really talk to them and identify what works for them. What works for us? What works for you? For you. Hashtag. Naipasok, diba? So, ganun naman tayo, diba? Whatever works for you, it's okay. Sabi nga nila, diba? What works for him may not work for me. But, what matters most is that we compromise. So, tanggapin natin na may ganun. We will be meeting talaga halfway.
Hindi pwedeng Correct. ikaw lang. Kumbaga, 'di ba, sa taong namamangka nga, 'di ba? 'Di ba dalawa yung paddle? Dapat synchronize kayo para tuwid yung daan nyo. Pero pag yung isa lang yung paddle ng paddle at tamad yung isa, you're running in circles. Ikot. Yeah. Correct. So, I think, yun lang yun. Communication is the key. Tapos, i-acknowledge mo. Tapos, moving forward, ano magiging action item natin? And then, self-reflect. That's important. And then, if you feel na dapat i-identify mo rin sarili mo na meron ding opportunities ka. And then, that's the time you do better. I think that's something na I can say na nagmamanifest naman siya sa Love Yourself community in terms of the millennials or the older generations acknowledging the difference and siguro din yung what the newer generations can offer sa community. Kasi I think yung vivid manifestation done is Fruity by Love Yourself, which is dominated or nililid talaga ng newer generations. And I think naging possible yung pag-put up ng Fruity, it's because of the older generations acknowledging na these newer breed of volunteers can do or can offer more. So yun. Ikaw, Kel, or ikaw, Veronica? Yeah, let me quote our Mixed Lovers of Ay, 2024. So, yun. Marami akong mga So, yun, sabi niya, we must accept differences. While we celebrate our similarities, let's also challenge our differences. Find the balance where the both generation can work together and create a space for respect and adjustments. So, yun, i-add ko lang yung sinabi ni Wanda. Tama lahat ng sinabi ni Wanda na ang pinaka lang din doon is yung respeto. So, hindi porket meron tayong gap, hindi porket iba yung paniniwala ko sa paniniwala mo, dapat pare-parehas tayo, yung magka-clash. Ganun. So, kailangan kapag nagsasalita yung isa, mas maganda nakikinig ka at kapag nagsasalita ka, makikinig din yung isa. That's all. Thank you. Anong masasabi mo sa mga millennials na parang gusto talagang mag-agree sa ideas? Yung sa mga nang pressure. Tara! Charot. Kasi ganun din ako. Parang meron din akong tendency na gusto ko siyang i-own kahit na, alam mo yun, medyo hindi ko na siya kaya. Parang, sige, kasi napipressure ako sa kanya. Parang binigay niya sa akin yung task kahit hindi ko siya kaya, sige ko, laban na. May ganun naman talaga. And feeling ko naman, hindi lang siya sa Gen Z. Sa lahat siya ng generation. Kasi nag-start din naman kayo na parang, for example, kasi parang bunso kami, tas panganay si millennial Meron naman na part na nung time nyo, middle child naman. Ay, ba? So, dito meron yung, di ba, nung millennial naman kayo, merong mas matagal. Doon naman kayo napipressure. So, parang naiintindihan nyo din naman yung naiintindihan namin, yung nararanasan namin. So, yun. Ako, ang gusto ko lang sabihin sa mga Gen Z na gano'n, yung mga medyo nawawala, kasi karamihan, napapansin ko din na karamihan ng mga nawawalang volunteer ng Love Yourself is puro Gen Z. Kasi hindi ganoon yung emotional banks nila, hindi ganoon kalakas. Hindi katulad ng mga Gen Z. Marami na experience So, syempre, respeto sa matatanda. Eme lang. Yun. Ang isa lang gusto kong sabihin sa inyo, guys, kapag medyo nadidrain, kasi ganoon din ako, nadidrain, di ba? Tawag dito, breakdown saglit, jakol na malupet, tapos bounce back ulit. Versus. Yun lang. Perfect. Parang sa nasabi ni Veronica, parang yung millennials talaga ay pinalaki ng tough love. True. Well, true naman. Totoo naman. Yes. Yes, that's true. Tuwad! Sarin. Ay! Diba yun? Tito Joe. So, ayun. So, thank you, Miss Wanda and Veronica, for joining us sa podcast na ito. Meron ba kayong gusto i-shoutout, i-promote? Saan hub ba kayo namin matatagpuan? Ako sa bahay lang. Charot! Para pag nang-address. Diba? Correct. Yung mga gantong oras, kung wala sa bahay, nasa gimikan. Charot. So, but anyway, but thank you also for inviting us. Maraming salamat.
inano nyo kami. It's an honor. First honor. Charot. First honor. First Part of runner your up. podcast, diba? So, but yeah. So, saan ba kayo makikita? Well, apart from volunteering tayo sa Love Yourself, sa MOF kami. So, we are on the side of engagement. Doon makikita nyo kami. And then, on the social media platform, Hey Miss Wanda, yun lang. Hanapin nyo na lang. So, ano pa ba? Yun lang. Tapos, but I would just like to add na parang at the end of the day, yung lahat naman tayo, regardless of our generation, pinagbuklod naman tayo because of one goal eh. So, lagi kong sinasabi, balik tayo dun sa core kung bakit tayo nasa organization. Ano ba yung goal natin, di ba? Apart from our personal goals, iset aside mo na yan. Pero ano ba yung vision and mission natin joining the NGO, joining Love Yourself? Doon, medyo, yun yung common ground natin. Doon tayo bumabalik. So, yun lang yung sigurong important na lagi kong sinasabi. Kahit sino pa nag-uugali dyan, sasabihin ko sa kanila na parang balik tayo, be. Bakit ba tayo nag-join? True naman yan. So, para lang to keep all our feet on the ground, dapat kailangan natin isipin yun. Minsan kasi nalilimot siya eh. Yeah. So, ayun. Ganun kasi kaming millennial. Ha? Diba? Ganun kami, be. Babalik kami doon. Charis. Babalik kami doon. Ano ba yung reason mo dito, diba? Charis. Anyway, napapressure naman sila ngayon. diba? Huwag kayo pa-pressure, be. Sino ba nagsabi? Charot. But yeah, yun lang naman. Diba, bumalik pa din ako. Hindi ako papayag na hindi. Kasi nga, millennial ako. Hindi ako papayag na hindi ma-acknowledge yung idea ko. Charot. Ay, Ben. Go ahead, ikaw na, Veronica. So yun, thank you din sa pag-invite. So first honor siya, second honor na lang ako. Charot. Kasi millennial. Sunod yun. Charot. Yun, makikita nyo din ako sa Athena. So hindi ko alam kung pwede na siyang i-announce, pero i-announce na natin. So I am now the new head of volunteers sa Athena. So iikot kami sa lahat ng house. So yun. So magkikita-kita tayong lahat. So thank you so much. Sa social media, you can check my email tuloy. My Facebook, my Instagram, it's Kelmanaman. So yun. Mag-iiwan lang din ako. Ay, nag-iiwan. Wow, hindi na patalo. Ayaw. Correct. Go. Sa mga Na-pressure nga eh. Yes. Sa mga Gen Z, totoo yun na lagi tayong futuristic, pero guys, bato lang kayo ng bato kasi sa future na yan, dyan tayo aangat lahat. So, bato lang ng bato, basta makipag-collab lang kayo with the millennials, lagi kayo makikinig. Hindi bang collab yun? Ay, collab. Pero pwede din. Pwede din. Yeah, thank you guys. Thank you so much. Oy, pero sa Athena yung madaming Gen Z and even Gen Alpha. Oo, madaming bagets doon. Kaya umalis na kaming mga millennials doon. Ay. Dominated na kasi. Sana pumunta. Sa Victoria. Lumayo. Pakalayo-layo kami, nape-pressure sila, nadadamay kami. Ganun. Anyway, thank you mga Abyan for listening to this episode. You can follow us on Instagram at IKK Podcast, our personal accounts, VaincredibleX, Riel na Riel, and at Harwigo sa lahat ng mga platforms. Nasa YouTube din pala kami. Search nyo lang ang IKK Podcast or si Vain. Search nyo si Vain sa YouTube. Mas madaling mahanap. And also, shout out nga pala sa ilan sa ating mga avid mga kaabyan. Thank you for listening. Hello kina Kuya B, Albertus, V ng Taparific, D, K, Senior Sir, Ace Jeril, Sir Chi, Otep, Wawa JR, Captain Kevin, Jeroshel, Kent and Raph, Jeremy, James, Edward, hello, Rex, Sai, and Leonard. At marami pang ibang mga avid kaabyan. Maraming salamat for always listening and now watching our podcast. Yeah. Hindi diba? pa sila nag-shout out. Ano? Si Miss Wanda at si Veronica.
Wala silang Sa lahat shoutout. ng bashers namin. Tama. Alam mo, pero ako that's how I wanted to see na ganun yung sila i-take na parang yung mga taong china-challenge tayo, shoutout tayo sa kanila. Kasi Shout out. because of them, we're doing our best to be better. So thank you rin. So, ano ba yung shoutout namin? Sa lahat ng mga, dyan, nakakilala sa amin, shoutout. Tapos pag may quiet ka na lang kung medyo may hindi tayo magandang ginawa. Charis! But yeah, shoutout sa lahat ng mga lumalaban at patuloy na lumalaban sa buhay dyan everyday. Laban. Come on, guys. Diba? Laban lang. Padayon lang. Ay, hindi pa pala tapos. Veronica, may mga shoutouts ka. Yeah, yung mga bashers ko din. Ito, Hala. mamatay kayo sa English. Uy! Charot lang. Yun, mag-shoutout lang ako sa Atina Pips, sa family ko, si Zoe, si Emma, si James, si Joshua, kay Shane, kay Mami JP, and all. I love you so much. Thank you. Hey, and thanks to our audio engineer, Dupe Gapod. Thank you so much, Dupe. At tandaan, we are better together despite our differences. Padayon lang. Abiyan.